amin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ay ang tinubuhay ipinagdarasal at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ihinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, Amen, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo ay tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na yun, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan.
Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao.
sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw na ito, tayo bilang isang simbahan, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Sa English, the solemnity of the Annunciation of the Lord. At maganda makita sa ating ebanghelyo at sa pista din natin ngayon, ang kaganapan ng mga pangako ng Diyos. Ang Diyos, sa kanyang takdang panahon, pinadala ang kanyang anak. Ang salitang naging tao para sa atin. Ang matagal ang hinihintay. Kaya na maganda para sa atin bilang mga Kristiyano, na makita ang kahalagahan at kagandahan ng kapistahang ito, na ang pagdating at pagpapahayag ng pangkapanganakan ng Panginoon ay katuparan ng inaasam ng mga tao. Ang pagdating ng Mesiyas. At ang Diyos, tapat sa kanyang pangako. Kaya maganda rin sa paglalakbay natin ito na sana makita natin na bilang mga Kristiyano, ang pag-asa natin ay matatagpuan natin sa Panginoon. Hindi sa ibang bagay, hindi sa ibang tao. Kasi minsan, pwedeng ma-disappoint tayo sa ibang tao. Minsan, yung mga expectation mo, hindi nagiging reality. Pero sa Diyos, He gives more than we expect. He gives more than we have hope for. Kaya maganda sa atin, mga Kristiyano, saan mo ilalagay ang iyong pag-asa? Kanino mo itutuon ang iyong pag-asa? At kung sa Panginoon natin ilalagay ang pag-asa natin, we know that hope does not disappoint. Ang pag-asa sa Panginoon, hindi tayo bibiguin. Kaya maganda makita sa atin, saan mo nilalagay ang pag-asa mo? Kanino ka umaasa? At ang kalakbay natin sa panahong ito rin ay ang mahal na Birheng Maria. Siya na nagtiwala sa mensahe ng anghel. Siya din na naghihintay, umaasa sa pagdating ng Mesiyas. At nung sinabi ng anghel sa kanya, siya ay maglilihi at magdadalang tao, naging bukas si Maria sa kaganapan ng pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Ikaw din ba? Bukas ka din ba sa paggalaw ng Diyos sa buhay mo? Tulad ba din ni Maria, pwede ka din maging bukas sa paggalaw ng Diyos sa buhay mo? Na ang Diyos, pag pumasok sa buhay natin, siya din ang bahala sa kinabukasan natin. Minsan kasi, we want everything set. Gusto natin i-set ang lahat. Wala namang masama doon, no? Pero may puwang ba ang Diyos sa mga pangarap mo? May puwang din ba para gumalaw ang Diyos sa mga gusto mo sa buhay at nais mo sa buhay? Is there room for God to enter that and make those come true in His own time? Kasi ang pagdiriwang din natin ngayon, may kita din natin na sinasabi ni San Pablo, sa kaganapan ng panahon. At laging hinahambing ito ni San Pablo, na sa kaganapan ng panahon,
ang Diyos pinadala ang kanyang anak. In the fullness of time, God sent His Son to redeem the world. Sa mga gusto mo rin ba sa buhay, are you open that it will be done in the fullness of God's time? It's not simply our time or my timeline. Pero magandang paalala sa atin na sa paglago natin sa pananampalataya, we are open and willing to wait that the promises of the Lord will be fulfilled in His time. Sa kaganapan ng panahon ng Diyos. At siguro ito rin yung pwede nating baunin at aral na makuha sa pagdiriwang natin ngayon. Ang misteryo ng pagpapahayag ng pagkakatawan tao ng Panginoon. The Feast of the Annunciation is a reminder for us that to put our hope in the Lord. Ang Diyos na pwede nating asahan. Ang Diyos na nagpapahayag ng pag-asa sa atin na hindi tayo bibiguin. At maganda rin makita natin na ang Diyos na nagmamahal din sa atin, sasakatuparan din ang nais niya at plano din niya para sa atin sa panahon na iniaatas niya para sa atin. Kaya, ang taong puno ng pag-asa, marunong din maghintay. Marunong maghintay ng may pananalig. Hindi mainipin. Hindi mainipin ang taong lumalago sa pag-asa. Dahil gaganapin ng Diyos ang kanyang pangako sa panahon na iniaatas niya para sa iyo. Magtiwala sa Panginoon, maghintay sa Panginoon, umasa sa Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsilhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao ng may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawan tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo na misteryo ng pagkakatawan tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Ang ating itugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan, naway, makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway, maunawaan na nakipag-isa ni si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw.
ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway, masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao, naway, mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagkatawan tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balagkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak, ang aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapat inihaling alhain. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa iyo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahaing ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo. Noon pa man ang iyong anak ay magkatawan tao, ay siyang ikagagalak sa pagdiriwang na ito, ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y naging di naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging ina ni Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa sa sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Aman-amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
sa langit mong pangako sa akin. Ako naakit na kita'y mahalin at hindi sa apoy kahit anong lagim. Ako mapipilit nginig kang sambahin. Naakit ako nang ika'y mamalas. Nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng iyong katawang may sukat, at nang tinangkap mong kamatay at libag, naaakit ako ng iyong pag-ibig. Kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa iyo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang panandaan ng pananampalatayang tunay. Ang pananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo ay ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan at ay siyang nawang mapaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan
ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilwalhati ka namin.